Joanne Sorvilla Cortuna ay nandito po para humingi ng tulong na wag na daw pong maulit yung nangyari, namatay pong estudyante tungkol sa pambubugbog sa loob ng eskwelahan. Dahil daw idol sa kakulangan ng security o seguridad ng mga estudyante. Nangyari pala ito September 8, 9:30 a.m. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, si Rapi. Okay. So, kapabayaan ng school, wala ho bang security guard sa school? Meron po silang isang security guard po, sir, pero nasisindak lang po ng estudyante. Isang salita lang po ng estudyante na, sir, buksan mong gate, lalabas ako, binubuksan din po. Siguro dahil isa lang siya. Opo. Okay, tapos siguro maliit pa yung security Hindi guard. po, malaki po. Kaso nga lang po, bali po kasi sa mga estudyante doon po kasi ay marami pong frat. Ayun, grupo-grupo. Pero Yes po. yung pong may kagagawan, nahuli na ho ba? Nung nabugbog, nung time nabugbog pong anak ko po, sir, ay nakipag-usap po ang magulang sa akin kinabukasan ng Friday, 8 Magulang na a.m. ng bugbog. Kuya po, sir, hindi umatin yung magulang. Okay. Pero ang concern ko lang po, sir, kasi nung nangyari pong time na yun, sir, Yes, ma'am. hindi po nila dinala ang anak ko, sir. Hinimatay pong anak ko, nagsuka po, sir. Hindi po nila dinala po sa hospital. Sagutin po nila, sir, kasi 9:30 a.m. po nangyari. Tapos, Ang sabi po nila, wala daw pong nakakita, wala daw pong mga estudyante na nagsumbong sa kanila, kundi pagkatapos daw ng recess, saka daw po nagsabi estudyante na nabugbog yung anak ko. walang nakakita na kahit man Wala ng guro. po. Security guard, hindi siya nagsumbong? Hindi po. Tapos yung anak ko po, pag uwi po sa bahay ng alas 12, break time po nila, ang sabi niya, Mama, umuwi ka. Sabi ko, bakit? Nabugbog po ako sa school. Tapos pumunta po akong barangay, nagpa-blatter po ako, sir. Kinausap ko muna yung teacher. Tapos, hindi dumating yung magulang, pumunta po akong barangay, nagpa-blatter ako. Ma'am, sa interrupt kita. Next time po, pag mga ganun, seryoso po yung nangyari sa inyong anak Yes na po. may consider serious crime, dapat po police. Kasi Tapos po, yung anak nyo po, minor, dapat po sa Women's and Children's Desk. Huwag na ho sa barangay. Kasi yung barangay, wala ho silang kapangyarihan na magdampot, mag-aresto ng mga suspect. Yung police po meron. At agad-agad inquest. Lalo pa kung nasa tamang edad na po yung mga nambugbog. 16 years old po, sir. Bata din. Tapos prat, ewan ko nga itong mga prat-prat na ito. Para po siyang nakatira po ng marijuana yung batang 16 years old, sir. Kasi Minor din. ano po siya, nung kinausap ko po, dinidilatan niya ako ng mata, tapos para nanununtok po siya, Yan ang sir. sinasabi natin dito eh. Kapag yung nambugbog dito, na ikinamatay naman itong biktima, si John Mark Sorvilla, yung batang yan, hinuli yan, sisigaw yung human rights. Huwag niyo huliin yan kasi Minor. de edad yan. Kita niyo mga taga-human rights, sana nakikinig kayo mga pulpul. Umiiyak ngayon si Ma'am Joanne. Paano naman yung human rights ng anak ko? Yung biktima. Oo. Yung Tapos nabugbog. sabi ni Ma'am na nakamariwana raw yung suspect. Suspect. Now, pag yung suspect na yung binatukan mo, tinadyakan mo, kasi adik eh. Human rights. Miyembro ko ng prat. Sabi ng human rights, bakit mo binatukan? Oh. Pero yung nangyari sa biktima, Pero yung pinatay, hindi concern ang human rights. Mas concern sila doon sa rights nung pumatay. So, asan ang hostage sa dun? Kaya nga eh. Kuminsan eh, iinit ang ulo mo pag narinig ko pag narinig niyo po yung salitang Commission on Human Rights eh. Kasi parang binuo yung putres na yan, grupo na yan, para protektan yung karapatan ng mga kriminal eh, ng mga adik eh. Hindi yung karapatan ng mga biktima eh. The right to live. How about protecting the life of those people who wants to live na kinuha nitong mga kriminal, lalo pat bangag sa droga. Diba? Masakit. Masakit to. Nakausap niyo na po yung principal? Nakausap ko po, sir. Pero nung patay na po yung anak ko, saka po sila nagbigay. Sabi niya, anong kailangan mo? Sabi ko, may kailangan ka bang bayaran? Sabi ko, sa autopsy po, 5,000. Sabi niya, nagbigay agad sila ng pera. Pero nung time na naksidente ang anak ko, hindi po nila dinala po sa hospital. Sagutin po nila, nasa loob po ng school eh. May kapabayan talaga, ma'am. Very clear, may kapabayan. Tama ho kayo. Tapos nung
pagdating ko galing PGS, pagdating ko sa school, ang bungal agad nilang sagot sa tanong sa akin, bakit naman po ganun mang magpamidya kayo? Sabi ko, ma'am, wala pa ho akong plano nun. Karating ko lang ho galing PGS. Ano ngayon kung magpamidya kayo? Walang masama ako nakikita Yun na doon. nga po kasi may anak pa po akong grade 11 doon. Sige, ito po, kausapin natin si Mr. Pacheco. Mr. Pacheco, Hello po. magandang hapon po, Sir Ron. Yes po. Andito po si Ma'am Joanne Sorvilla Cortuna, yung anak niya pong 14 years old, binugbog at napatay po sa loob po ng eskwelahan sa oras po ng eskwela. Okay po. Kailan po kaya ito nangyari, sir? Nabugbog po September 8 po, pero namatay po siya noong September 13. Sir, Okay po. very clear po, may kapabayaan po dito yung eskwelahan. Tapos, Okay po. walang hiyatong mga alipores po ng DepEd dyan sa eskwelahang ito. Sila pa raw may ganang magalit at bakit daw nagsusumbong sa media. Sino po kaya ang nagagalit? Sino po yung galit? Ang una pong nagtanong sa akin yan ay si Ma'am Villanueva. Ma'am Villanueva, may first name po kaya itong si... Hindi ko po alam. Ay, hindi ko masabi. Pwede naman yun po sir paimbestigan kung sino yung si Villanueva Okay po. na yan. Sige po, Diba, sige sir? po. So sir, Tapos sir, si Ma'am Kasakop, sir, nung nagharap po kami ng kuya po nung Friday, September 9, ang sabi po niya, sir, 8 a.m. po, sir, ang sabi niya, pasalamat kayo, wala dito yung acting principal natin kung nagkataon na mura kayo. Sabi po niya sa akin, teka, sir, kayo pang mumurahin. kayo, sabi po niya sa akin, At masakit bakit daw? po sa akin yun. Kasi daw, may pinagpirmahan kay kasunduan, lumabag ang anak niyo na bawal ang away dito sa loob ng room. Abloob ng paaralan. Anak ko, sir, ang pinagtripan, hindi naman po Anak mo na nauna ngayon yun. namatay tapos anak mo Yun pa na yung nga po eh. may kasalanan. Yun na nga po eh, ang masakit sa akin. Tapos dinadaan lang po nila ako sa pera. Tinanggap ko yung pera kasi kailangan ko, wala akong pampalibing sa anak ko. Hirap na eh. Sige, ito na. Itong si Dr. Diosdado San Antonio. Excuse me po, Sir Ron. Okay po. Dr. Diosdado San Antonio, magandang hapon po. Regional Director ng Laguna DepEd. Doc, Good nakarating afternoon niyo po. po ba sa inyo? Good Ito pong, afternoon. opo, ito pong kaso ni Mr. John Rafi, Mark good afternoon. Sorvilla, yung namatay po sa bugbog sa loob ng Actually, eskwelahan. wala po akong information yan. First Nasa time po Facebook narinig na po yan, ngayon. sir. Nag-viral na po tatawagan yan. ko nga po ang superintendent at papaliwanagin ko kung Sige po, very good. anong nangyari. Sir, Doc, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan. Ito pong magulang, naghihinagpis ngayon. Masama po talaga ang loob. Tulungan at Wala po imbestigahan ako po ninyo ngayon yung sa- pangyari. Actually po, nasa workshop ako ngayon sa isang dito sa Pasig. Pero may mag-aasikaso naman po sa kanya Sige. kung pupunta siya sa regional office namin. Next week sa po, Kainta. siguro po mga Wednesday. Bago mag-Wednesday po. O Tuesday or Wednesday po. Basta ho, Sir, you can libing po niya pakibigay na lang po Huwebes yung kasi number hindi ko. po siya pwedeng patagalin. Kasi autopsy na po yun siya eh. Sige. Pero po magpapadala ako ng tao. So Wednesday po. mag- Papadala ng tao. Very good, very good. Okay, Apo. hindi pa pala nilibing. So magpapadala po kayo ng tao doon po sa Borol. Papaalam po kung anong nangyari. Ayun, good. Sige. Mas maganda ma'am, sir. Kayo po ang Sige po. pupunta. Very good. Palakpakan mo si sir. Diyan po sir, sumasaludo ako sa inyo. Sige po, tama ho yan. Magpadala ho kayo ng investigator nyo para Opo, doon papadala na ko po na mag-iimbestiga. Sige po. At papareport ko. Kung Ngayon pa bakit lamang, nangyari. sir, kami po'y taus-pusong labis-labis nagpapasalamat po sa inyo kung gano'n. Salamat po, Sir Thank you Diosdado. God bless po. Sige po. Good afternoon. Good afternoon po. Ma'am, punta kayo sa kabilang booth para schedule po yung pagpapapunta po ng Regional Director ng DepEd ng mga kawani niya doon po sa bahay ninyo para mag-imbestiga kung ano pong pwedeng maitulong na rin. At the same time, sige po, doon kayo ulit sa kabilang Yes booth. po. Thank you po. Maraming salamat po, ma'am. Kiramay po kami. Kikita- Alright.